Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig nitong iyong channel. Ako po si Mike, 42 taong gulang na sa kasalukuyan, ipinanganak at lumaki dito sa lalawigan ng Bohol. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Simple lang ang pamumuhay namin kahit noong kabataan ko pa. Oo, mahirap lang kami pero hindi naman nagugutuman. Pagsasaka sa palayan at pag-aalaga ng mga hayop ang aming ikinabubuhay. Malaki naman ang kita sa pagsasaka, basta ba maging masipag ka lang. Bata pa lamang ako ay sanay na ako sa mga gawaing bahay, pati na sa trabahong bukid. At ganun din naman ang 2 kong mga kapatid. Nangyari itong kwentong aking ibabahagi noong panahong nasa 17 taong gulang pa lamang ako. Kasalukuyan lang akong nasa 3rd year high school noong mga panahong iyon. Ilang beses din kasi akong umulit ng elementarya dahil sa mababang grado. May kapitbahay kami noon na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Romy. Mga nasa mahigit 50 taong gulang na ito. Hindi ko alam kung kailan ito lumipat sa lugar namin. Pero sa pagkakaalam ko ay taga ibang lugar siya. Nangungupahan lang siya sa isang bahay, hindi kalayuan sa bahay namin. Balit tawid kalsada lang ang bahay nito. Pero mula sa bahay namin ay makikita rin ang bahay niya. Noong una ay napansin kong may idinidisplay siyang mga prutas sa harapan ng kanyang bahay. Naglagay siya roon ng mga panindang prutas, suka, itak, sombrero at walis. Mga inangkat niya din daw iyon at pinapatubuan niya lang para meron siyang mapagkakitaan. Isang gabi, galing kami ni tatay sa bukid. Mula kasi sa bukid namin ay bababa kami hanggang kalsada, tapos saka na kami babaybay sa gilid ng daan hanggang sa makarating sa bahay namin. Noong makita ko itong si Mang Romy na naroon sa labas ng kanyang bahay, naisipan kong itanong iyon kay tatay. Tay, taga saan po ba iyang si Mang Romy? Para kasing kailan ko lang siya nakita rito sa atin. Hindi yan taga rito, anak. Ang sabi, taga-Antique raw yan. Pinatay raw ng mga rebelde ang buong pamilya niya. At siya lamang ang nakaligtas. Kaya umalis na rin siya doon sa takot na baka siya naman ang hantingin at itumba. Hala, nakakatakot naman pala ang dinanas niya, tay. Tay, ganun ba talaga ang mga rebelde? Pumapatay na lang ng basta-basta? Sa pagkakaalam ko, anak, hindi naman. Kasi may pinsan akong kasapi din ng isang samahan ng mga rebelde. May sinusunod silang batas. Ang pangunahin nilang layunin ay ipaglaban ang karapatan ng mga inaapi. Pati na ang supilin ang mga tiwali sa gobyerno o di kaya mapang-abusong negosyante. Hindi sila pumapatay ng walang sapat na dahilan o walang nalalabag sa kanilang batas. Kaya ang duda ko, kung wanted sa mga rebelde ang buong pamilya niyang si Romy, baka may nagawa silang hindi nagustuhan ng mga rebelde. Ganun pala yun, tay. Kung pagtatanggol naman pala sa mga inaapi ang layunin ng mga rebelde, bakit po sila pinaghahanap ng batas? Kasi anak, ang mga pulis at sundalo lang naman ang may kapangyarihan na manghuli ng mga may kasalanan sa batas at nililitis pa iyon sa husgado. Labag sa batas ng Pilipinas na basta na lang patayin, kahit pasabihing totoo naman talaga na may nilabag sa batas. Kaya dahil doon, tinutugis din ng mga otoridad ang mga rebelde. Ganun pala yun, tay, no? Pero tay, parang sangayon ako sa ginagawa ng mga rebelde. Basta ba, siguraduhin lang nilang may kasalanan talaga sa batas ang paparusahan nila. Kasi kapag mga pulis ang humuli, tapos maimpluwensya daw ang may sala, napapakawalan pa daw, basta may pangpiyansa.
Ganun talaga anak. Batas yan eh. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod. Noong makarating kami ni tatay sa bahay, ay natigil na rin ang pag-uusap namin tungkol sa mga rebelde at batas. Kinabukasan, inutusan ako ni nanay na bumili ng suka kina Mang Romy. Dahil ayon pa sa kanya, totoong suka mula sa nyog ang tinda ng matanda at talagang maasim. Hindi galing sa tinimplang kemikal lamang. Noong bumili ako sa kanya, ay naabutan ko siyang naroon sa may sala ng kanyang bahay, nagtutuhog ng mga karne o gumagawa ng barbecue. Mang Romy, ano po yan? Tanong ko pa sabay turo sa laman ng planggana. Barbecue ang tawag namin dyan, iho. Ewan ko lang kung may iba pa kayong tawag dyan dito sa probinsya nyo. Natawa naman ako sa biro niya. Opo, barbecue rin po ang tawag niyan dito sa amin. Pero ang ibig ko pong sabihin ay bakit napakarami nyo naman yatang tinutuhog na barbecue. Ganun ba? Kasi magtitinda ako ng barbecue simula mamayang hapon. Dito lang din sa may tapat ng bahay ko. Napansin ko kasi na medyo may kalayuan ang bilihan ng mga ulam dito sa atin. Tapos, marami naman ang mga kabahayan. Kaya tiyak, marami ako magiging customer. Ano pong halo niyan? Bakit masyado yatang mapula ang sabaw niyan? Marinade ang tawag dyan, na nilagyan ko ng food coloring na kulay pula. Para mas lalong katakam-takam tignan ang karne, kahit hilaw pa. Okay po. Sabihin mo pala sa mama mo na bumili sa akin dito ng barbecue mamaya. Masarap ako magtimpla. Tikman nyo na lang at kayo na ang humusga kung masarap ba o hindi. Opo, sige po, sasabihin ko kay nanay. Heto na ang 1 litro mo na suka. Wika pa ng matanda at iniabot na sa akin ang bote. Pagkarating sa bahay ay naikwento ko ngayon kay nanay. Sabi naman ni nanay na sige raw, bibili kami ng barbecue sa kinahapunan para matikman. Matapos naming magtanghalian ay natulog ako. Noong magising ng pasado 3:00 ng hapon ay may naaamoy akong mabangong uso at amoy barbecue iyon. Kaya napasilip ako sa bintana na nakatapat sa kalsada. Nakita kong ang haba na ng pila ng mga mamimili ng barbecue ni Mang Romy. Hindi ako makapaniwala na sa unang araw niya pa lang ay dudumugi na siya ng ganoon karaming mamimili. Bumaba ako upang magmerienda. Nay, pahingi po ng pera. Bibili ako ng tinapay. Magkakape ako. Sabi naman ni nanay, bumili ka muna ng barbecue, 8 steak. Unahin mo iyon ha, bago pa tayo maubusan. Tignan mo, ang haba na ng pila. Siguradong kapag nagtagal ka pa, mauubusan tayo niyan. Kakamot-kamot naman ako ng ulo dahil gusto ko nang magmerienda. Pero kailangan ko pang pumila ng matagal sa barbecuehan ni Mang Romy. Nakita kong ilan sa mga pumila ay mga hindi taga sa amin. Nakasasakyan pa nga ang iba na ipinarada lang ang sasakyan sa unahan. Napaisip tuloy ako kung may agimat kaya iyong si Mang Romy para dumugi ng ganon karami ang kanyang tinda kahit unang araw pa lamang. Noong ako na ang bibili ay nakita kong wala na sa 10 stick ang naroon sa loob ng timba. Sabi pa ni Mang Romy sa akin, Naku iyo, kung nahuli ka pa ng mga 10 minuto ay baka wala ka nang mabili. Ilang piraso na lang Hala, oo nga po Mang Romy. Mukhang nagustuhan ng mga tao ang timpla mo. Abay oo naman, may secret ingredients ako para dyan. Kaya palaging espesyal ang luto ko. Balitaan mo ako bukas ha, kung anong masasabi nyo sa barbecue ko. Hayaan mo, sa susunod na bili mo, ay bibigyan kita palagi ng pasobra. 1 stick na barbecue kada bili mo. Talaga po? Abay oo naman, basta atin-atin lang yun ha.
Huwag mong ipagsasabi sa mga kapitbahay natin. Baka naman lahat na lang ay humingi ng pasobra. E di nalugi na ako noon. Opo, pangako, hindi ko ipagsasabi. Kinagabihan, noong kumakain na kami, ay saglit kaming nagkatinginan nila nanay at tatay. Dahil totoo nga ang sabi ni Mang Romy, masarap siyang magtimpla ng barbecue. Akala ko nga noong una na medyo hilaw pa. Pero mukhang pinakuluan naman iyon bago ipinaihaw, kaya mabilis ang pag-iihaw na lang ay ayos na. Maging si nanay at tatay ay panay ang puri. Sabi pa ni nanay na tiyak dudumugin araw-araw ang paninda ni Mang Romy kung mapapanatili na ganoon palagi kasarap. Matapos namin makapaghapunan ay tumambay ako sa harapan ng bintana. Nakita kong wala nang display sa tapat ni Mang Romy. Hindi pa yata noon lumulubog ang araw ay tapos na siyang magtinda dahil naubos rin naman agad. Ang nakakapagtaka lang dahil bakit walang kailaw-ilaw sa bahay ni Mang Romy. Naisip ko na lang na baka umalis o may binili sa palengke na pangrekado kaya siya wala. Kinabukasan, napansin kong 8:00 na ay sarado pa rin ang bahay ni Mang Romy. Maging pagka-uwi ko galing eskwela noong hapon ay wala pa rin siya. Hindi rin siya nagtinda. Nakakapagtaka iyon para sa akin dahil kung ako siguro ang may ganoon kapatok na paninda, siguradong aaraw-arawin ko ang pagtitinda. Dumilim na lang ang paligid ay wala pa ring ilaw sa kanyang bahay. Napaisip tuloy ako kung nasaan kaya ang matanda o baka may nangyari ng masama sa kanya. Kinabukasan, pagka-uwi ko ng tanghali galing paaralan, ay nakita kong bukas ang bintana ng bahay ni Mang Romy. Sabi naman ni nanay, "Anak, tignan mo nga kung bukas yang si Mang Romy. Ibili mo ako ng guyabano sa kanya. Siya lang kasi ang madalas na may tinda dito sa atin." "Sige po, Nay." Wika ko pa at umalis na rin ako agad. Pagkarating ko sa bahay ni Mang Romy, ay naabutan ko siyang nagtutuhog uli ng mga karning pangtinda. "Oh, iho, anong bibilhin mo?" "Guyabano po sana, Mang Romy." Tamang-tama, kararating lang ng delivery ko. Andyan sa sako, pumili ka na lang." Agad naman akong kumuha sa sako ng isa at inilapag sa lamesa ang bayad. "Mang Romy, bakit hindi ka nagtinda kahapon? Mukhang marami pa naman ang nag-aabang ng barbecue mo." Wala kasi ako kahapon. May pinuntahan akong kakilala sa kabilang bayan. Siningil ko ng utang. Matagal na kasi yung utang niya sa akin. Naisip ko nang singilin dahil magagamit ko siya pandagdag sa tinda ko na barbecue." Ganun po ba? Sige po pala, aalis na ako." Wika ko pa at tumalikod na. Habang naglalakad ay napapaisip ako sa sinabi ni Mang Romy. Para kasing double meaning iyon, pero baka ang ibig niya lang sabihin ay pandagdag sa puhunan ang masisingil niya doon sa may utang sa kanya. Kinahapunan, pagkarating ko sa bahay ay medyo hapon na. Nakita kong nagliligpit na ng mga gamit niya si Mang Romy. Ibig sabihin, ubos na agad ang paninda niya. Noong tanungin naman ako ni nanay, ay sabi niya na hindi raw siya bumili ng barbecue. Masama raw kasi sa katulad niyang buntis ang pag-uulam palagi ng mga pagkaing nauusukan. Kaya paksiw na isda ang ulam namin noon. Naisipan kong magpunta sa bakery upang bumili ng kahit isang pirasong pandimunggo lang. Hindi kasi talaga buo ang araw ko kapag hindi ako nakakakain ng tinapay pagka-uwi galing paaralan. Noong makabili ay nadaanan ko si Mang Romy. Nagkakape siya sa harapan ng kanyang bahay. "Oh, iho, ikaw pala yan. Tara, magkape tayo." "Hindi na po. Okay na ako dito sa tinapay. 1 oras na lang din naman, kakain na kami ng hapunan."
Kumusta po ang pagtitinda? Ayos naman, naubos din agad. Ang dami kasi nang namakyaw. Kaya ilan lang din ang nakabili. Marami nga ang nagalit at sinabing damihan ko pa raw para lahat ay mapagbentahan. Sabi ko naman na hindi ko kayang damihan dahil mag-isa lang naman ako na nagpuproseso ng karne na tinutuhog ko. Tsaka wala akong ref na paglalagyan. Kaya sariwa talaga ang mga tinutuhog ko at ibinababad. Kailangan din maubos kasi wala nga akong ref. Opo, tama po kayo. Maiksing sagot ko pa habang ngumunguya. Habang nagmemeryenda ay patuloy pa kami sa aming pagkikwentuhan na kung ano-ano. Nalaman ko sa kanya na kaya pala siya mag-isa sa buhay at walang kasama dahil iniwan daw siya ng kanyang kasintahan. Nag-iisang kasintahan niya iyon sa buong buhay niya at nagsama sila ng matagal. Pero hindi naglaon ay iniwan daw siya at sumama na sa iba. Mula noon ay hindi na siya umibig pang muli at nagpakalayo-layo na doon sa lugar nila dahil taga roon lang din daw ang kanyang dating kasintahan. Manunumbalik lang ang pait ng kanyang kabiguan kung palagi niya rin iyong makikita. Nasabi ko na lang sa sarili, nabigo pala sa pag-ibig itong si Mang Romy. Kaya iniwan ang kinalakihang lugar. Saan kaya nanggaling iyong kwentong pinatay ng mga rebelde ang pamilya niya kaya siya lumayas? Baka gawa-gawa na naman ng mga batikang tsismosa sa amin. Noong dumating raw siya sa amin ay wala siyang maisip na mapagkakakitaan. Wala naman siyang lupang mapagtataniman ng gulay kaya naisipan niyang magnegosyo. At sinimulan niya nga ang pagtitinda ng prutas at iba pang mga gamit sa bahay hanggang sa maisipan niyang magtinda ng barbecue. Matapos ng aming kwentuhan ay umuwi na ako sa bahay dahil narinig ko na ang sipol ni tatay. Habang naghahapunan ay narinig kong sinabi ni tatay na may pinatay raw sa kabilang bayan. Kaso hindi makumpirma ng mga pulis kung ano o kung sino ang pumatay dahil masyado raw brutal kasi nakadibon. O iyon bang pinagtatanggalan ng laman sa katawan? Buto na lang ang mga natira na may naiwan pang kaunting laman na hindi nasama sa paghiwa noong magdibon ang kung sino mang may gawa noon. Ang duda raw ng mga pulis na baka may sayad sa utak ang may gawa noon. Kasi sino namang kriminal ang papatay at magtsatsagang magtanggal pa ng laman? Ano naman ang gagawin sa laman ng taong iyon? Kung sakaling aswang naman, madalas ay laman loob at dugo lang din naman ang kinukuha. Dahil sa kwento ni tatay ay bigla kong naisip na kung ako ay isang aswang, perpektong gawing barbecue ay ang tao dahil malaman, hindi mahirap ihiwalay ang buto sa laman. Naisip ko rin nga na bakit ang tinda ni Mang Romy ay puro lang barbecueng laman at may iilang atay. Ang iba kasing barbecuehan ay sari-sari ang tinda, hindi puro laman at atay lang. Ayon din sa iba naming mga kapitbahay, ay mas masarap ang tinda ni Mang Romy kumpara doon sa nagtitinda ng barbecue sa bayan. Mabibili lang din ito sa mababang halaga. Kaya naman, palaging dagsa ang mga tao, pati na mga kapitbahay namin, sa barbecuehan ni Mang Romy. Dahil sa tuloy-tuloy na paglakas ng paninda ni Mang Romy, kaya maraming karinderya sa amin ang nagsisimula ng magalit sa kanya. Dahil lahat ng ulam nila ay hindi na nauubos. Gawa ng doon na nga bumibili kay Mang Romy, lalo na sa hapon. Umabot na nga sa puntong sinisiraan na nila si Mang Romy. May nakita raw silang uod sa barbecueng atay at hilaw daw ang barbecueng itinitinda ng matanda. Pero kahit na ganoon ay patuloy pa rin siya sa pagtitinda. Baliwala din naman iyon sa mga tao dahil sinabi naman ni Mang Romy na saglit niyang pinapakuluan ang barbecue niya gamit ang templadong marinade
bago niya pa i-display. Kaya kapag ipapaihaw ay saglitan na lang. Iyon din daw ang sekreto para hindi maging matigas ang inihaw. Parang pinapausukan na lang iyon at nilalagyan ng kaunting sunog para maging amoy mabangong barbecue. Kaya kahit marami ang naninira, hindi pa rin nagpapatinag ang mga parokyanong sabik sa tindang barbecue ni Mang Romy. Habang patuloy ang pagdami ng mga parokyano ni Mang Romy, patuloy naman ang pagkalat ng balitang sunod-sunod na patayan sa ibang mga bayan. Pare-pareho ng sitwasyon ang mga natatagpuang bangkay, mga tinatanggalan ng laman. Napansin ko rin na hindi araw-araw kung magtinda itong si Mang Romy. Madalas, 2 araw na magkasunod na may tinda siya. Tapos 1 araw siyang mawawala at sa susunod na araw ay may tinda na uli. Imposible naman kung tuloy-tuloy pa rin ang paniningil niya sa karatig ng mga bayan. May isang nagtitinda ng ulam sa amin na lantaran talaga kung manira kay Mang Romy. Sinasabi nitong baka raw karne ng tao mula sa sementeryo ang ginagamit ng matanda. Kaya kahit malalaki ang hiwa ay mura lang ang presyo nito. Iyon ang paninira na nakaapekto sa tinda ni Mang Romy. Unti-unting humihina ang paninda niya. Wala nang mga dumadayo. May ilan na lang na mga tricycle driver ang bumibili at mga lasinggerong bibili ng pampulutan. Sumasapit na rin ang dilim na hindi pa rin nauubos ang paninda ng matanda. Minsan nga ay naabutan ko itong kumakain ng sarili niyang tinda kaysa raw masira. Naging malungkutin na rin ang kanyang mukha at sinasabing wala naman siyang inaagrabyadong tao sa lugar namin, bakit siya binabato na kung ano-anong paninira. Hindi rin naman siya araw-araw na nagtitinda at kung magtinda man ay ilang oras lang din. 2:00 ng hapon hanggang 5:00 lang siya madalas na nagtitinda. Mahina niyang nabanggit sa akin na magbabayad daw ang mga taong sinisira ang hanap buhay niya. Isang araw, humalat sa lugar namin ang balita tungkol sa pagkamatay ng isa naming kapitbahay. Siya iyong nabanggit ko na grabe kong manira kay Mang Romy. Kahit sa harapan ng bahay ng matanda ay isinisigaw niyang huwag bumili doon ang mga tao dahil karne ng tao ang tinda ng matanda. Iyong iba ay hindi siya pinapaniwalaan. Ang iba naman na medyo sensitive ay bigla na lang aalis at hindi na itutuloy ang pagbili ng barbecue. Natagpuan ang bangkay noong ali sa likuran lang din ng kanilang bahay sa gilid ng kulungan ng baboy. Ayon pa sa mga nakasaksi sa pagkuha ng bangkay, ay mukhang galit na galit raw ang nilalang na gumawa noon sa ali dahil punong-puno ng malalalim na kalmot ang katawan. Maging ang mukha at leeg ay hindi rin nakaligtas. Iyon nga raw siguro ang dahilan kaya hindi na nakasigaw pa ang ginang dahil unang nahiwa ng malalim ang lalamunan nito bago pa tuluyang bawian ng buhay. May ibang parte rin daw ng katawan noong babae ang nawawala at ang mas ikinasindak pa ng mga nakakita dahil wakwak ang tiyan noon. Wala na raw ang ibang mga laman loob, maliban na lang sa mga putol-putol na bituka na nagkalat. Galit na galit ang pamilya noong aling pinatay. Nagsisigaw pa sa buong barangay namin ang asawa noon. Napapatayin niya raw ang kung sino mang may gawa noon sa kanyang asawa. Wala silang ibang sinisisi kundi si Mang Romy dahil galit daw ito sa paninira ng ali sa kanya. Pero todo tanggi naman ang matanda. Hindi niya raw kayang gawin ang karumaldumal na pagpatay katulad noong nangyari sa ali. Naisip ko rin noon na imposibleng siya ang pumatay dahil base nga sa kwento ay mukhang mabangis na hayop ang pumatay sa ali. Malayong malayo iyon sa katauhan ni Mang Romy
na mahinhin kumilos at malumanay lang kung magsalita. May mga nagsabi rin na baka raw isang aswang ang umatake sa alley. Wala naman daw ibang kayang gumawa ng ganoong klaseng pagpatay maliban sa mga aswang. Sumang-ayon naman ang karamihan na mukhang aswang nga ang pumatay sa alley. Magmula noong maganap ang karumaldumal na pagpatay doon sa alley, ay nabalot na ng takot ang mga taga sa amin, pati na siyempre ang pamilya namin. Takot na rin kaming lumabas ng gabi. 6:00 pa lang ay nasa loob na kaming lahat ng bahay. Nakalak na rin ang lahat ng pintuan at mga bintana para masiguradong hindi kami mapapasok ng aswang. Noong sumunod na araw ay nakita ko si Mang Romy sa kanyang pwesto. Nagtitinda pa rin ito. Kahit pa napakatumal na ng mga mamimili. Nilapitan ko siya noon at manakanakang tinignan ang mga hiniwang karne na nakatusok sa maliliit na stick ng kawayan. Napansin ko rin na marami pa siyang barbecue sa araw na iyon, kaya naisip kong mukhang masasayang lang iyon kung wala namang masyadong bibili sa buong maghapon. Noong naroon ako sa tabi ng pwesto niya, ay muling sumagi sa isipan ko ang nangyari sa kapitbahay naming namatay. Nawawala kasi ang 2 hita noon. Naisip ko tuloy na kung totoo nga na si Mang Romy ang pumatay roon, baka hita noong ali yung mga nakahiwang karne na nakatusok sa stick na naroon sa display. Ipinilig ko na lang ang aking ulo at umiling-iling. Imposible naman na karne ng tao ang ginagawa niyang barbecue. Sino namang tao kaya ang may kayang gumawa ng ganoon? Napatigil lang ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nang bigla akong kausapin ni Mang Romy. Una kong napansin ay ang dugo sa kanyang damit na hindi kalaunan ay naisip ko rin na baka galing lang iyon sa tinutuhog niyang karne at hindi na siya nakapagbihis pa. Gaya ng inaasahan ko, wala nang masyadong bumibili sa matanda, pero tuloy pa rin siya sa pagluluto. Nakita ko kasi siya noong pinapaypayan iyong barbecue, tapos kahit hindi pa gaano kaluto, ay kanya na itong kinuha at kinain. Sa pagkakataong iyon ay sigurado akong hilaw pa talaga ang karne. Tinamad na siguro siya na pakuluan pa. Sarap na sarap siya sa pagkain ng medyo hilaw pa na karne. Inaya niya pa ako at sinabing libre lang daw, tutal mukhang wala namang masyadong bibili. Pero tinanggihan ko siya. Hindi ko kasi maatim kumain ng karne na hindi gaanong naluto. Nakakadiri at nakakasuka iyon para sa akin. Idagdag pa, nakakakain ko lang noon ng tinapay, kaya busog pa talaga ako. Habang kumakain siya, ay titig na titig ako sa kanyang bibig, na malakas nang inunguya ang barbecue na kanyang kinakain. Hindi ko alam dahil bakit bigla akong kinabahan. Nakaramdam ako ng takot sa matanda nang bigla siyang nagsalita at tinanong ako kung bakit daw ako biglang namutla. Sabi niya pa na wala naman daw akong dapat ikatakot sa kanya dahil hindi naman daw siya nangangagat ng mga taong walang kasalanan sa kanya. May diin pa nga ang pagkakasabi niya noong mga huling kataga. Agad na lumukob ang takot sa aking kabuuan, pero pilit ko lang itong hindi pinapahalata sa kanya. Maya-maya pa ay may lumapit na mga lalaki at bumili ng barbecue. Kaya naman umatras ako kaunti at noong naging abala na siya ay nagpaalam na ako na aalis. Bago pa nga ako makaalis ay narinig kong sinabi noong isang customer na lalaki na parang mas sumarap daw ang barbecue ni Mang Romy. Kakaiba raw ang lasa at malinamnam. Napakunot na lang ako ng noo sa aking narinig at nagtuloy na ako sa paglalakad papauwi ng bahay. Pagkapasok ko pa lang ay nasermonan na ako agad ni nanay. Bakit daw ako lumalapit pa sa matandang iyon? Kalat na kasi ang balita sa lugar namin na maaaring aswang si Mang Romy.
Pero sabi ko naman na kung totoong aswang si Mang Romy, edi dapat umalis na siya sa lugar namin noong magsimula siyang paratangan na isang aswang. Hanggat naroon siya sa lugar namin ay ibig sabihin pinapanindigan niyang inosente siya at walang kinalaman sa mga patayang nagaganap. Isang araw, nakatanaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakita ko si Mang Romy na abala sa mga customer niya. Noong una ay mangilan-ngilan lang iyon hanggang sa unti-unti na namang dumarami ang mga mamimili. Nakikita kong tuwang-tuwa ang matanda habang pinagmamasdan ang mga taong kumakain ng barbecue niya sa gilid ng kanyang pwesto. Magmula noong kumalat ang balitang aswang si Mang Romy, ay hindi na kami kailanman bumili pa ng barbecue sa kanya. Gaya noong nasabi ko kanina, madalas ay nawawala ng isang buong araw iyong si Mang Romy, tapos kapag bumalik ay 2 sunod na araw na may tinda siya. Isang araw noon, inutusan ako ni tatay na manguha ng gulay sa taniman namin. Hindi naman karamihan ang order, kaya hindi na kailangan na 2 pa kami. May iba ring lakad si tatay at baka hapon na raw siya makauwi, kaya sinabi ni nanay na kaya ko na iyon mag-isa. Lampas pa lang naman noon ang katanghalian. Halos magkasabay lang kami ni tatay na umalis ng bahay. Siya ay papunta sa bayan, ako naman ay papunta sa bukid namin. Hindi naman gaanong malayo iyong bukid namin. Kapag nasa kondisyon nga ako ay tinatakbo ko iyon at inuurasan. Nakakarating ako roon sa loob lang ng 35 minutes. Kapag naglalakad naman sa katamtamang bilis, ay umaabot ng lampas 1 oras. Bit-bit ang sako at maliit na itak, ay tinahak ko na ang madamong daan patungo sa bukid namin. Hindi na rin naman gaano kainit ng mga oras na iyon. Dahil sa anino ng mga nagtataasang puno, dagdagan pa ng malalagong dahon sa mga sanga nito. Noong makarating na ako sa bukid ay agad na akong nanguha ng talong, upo, okra at ampalaya. Sinamahan ko rin ang sibuyas para sa personal naming pangluto. Noong mapatingin ako sa paligid ay napansin ko marami na ang malalaking kalamansi. Hinog na nga ang iba. Kaya naisip kong manguha na rin at iyon na lang ang gagawin kong pangmeryenda sa hapon imbis na kape. Paborito rin naman kasi namin sa bahay ang limonada. Kaya kapag maraming bunga ang kalamansi namin sa bukid, ay siguradong palagi kaming may limonada. Nanungkit na rin nga ako noon. Balik kalamansi ang ginawang pambakod ni tatay sa taniman namin ng gulay. Kaya marami talaga kaming puno doon ng kalamansi. Matapos kong makapanguha, ay inilagay ko na lahat ng mga gulay sa sako. Tapos iyong mga kalamansi na hinog at malalaki ay sa bulsa ko inilagay. Baka kasi mapisat kapag nadaganan ng mga upo. Pero iyong mga sakto lang sa gulang ay isinama ko na rin sa sako. Tinalian ko na ang sako at naghanda na ako para makauwi na rin agad. Ayoko kasing inaabutan ng pagdilim sa bukid dahil kung ano-anong huni ang madalas kong marinig. Lalo at hindi kalayuan sa lupain namin ay may masukal na kagubatan. Papauwi na sana ako noon nang may marinig akong sigaw ng taong humihingi ng tulong. Tapos biglang naputol ang boses na tila may sumuntok dito. Pinakinggan kong maigi ang sigaw. Mukhang nanggagaling iyon sa bahagi ng kasukalan. Kahit natatakot ay naroon ang kagustuhan kong puntahan iyon dahil baka meron naman akong maitulong. Kaya naglakas loob na akong maglakad papunta sa pinanggagalingan ng boses. Sinundan ko lang ang ingay at dinala ko nito sa isang kubo na nasa gitna ng kakahuyan. Nang mga sandaling iyon ay puno ng pagtataka ang isipan ko dahil hindi ko inakala na may kubo palang nakatayo roon.
Ang mas ikinagulat ko pa ay noong makita ko roon si Mang Romy. Siya ang humahataw noong kahoy na kasing laki ng braso sa likuran noong ginang na nakatali ang kamay at paa. Wala iyong busal sa bibig, kaya malayang nakakasigaw. Pero sinasabi lang ni Mang Romy, "Sige, sumigaw ka pa! Walang makakarinig sa'yo rito!" Pero sa tuwing sisigaw naman ang ginang, ay sasabayan niya iyon ng malakas na paghataw ng kahoy sa likuran. Kaya pala napuputol ang sigaw noong ginang at nahihirapang huminga. Narinig kong may isa pang sumisigaw sa loob ng bahay at boses ng bata iyon. Galit na sumigaw si Mang Romy at sinabing, "Ah! Ikaw rin! Gusto mo rin ang sakit sa katawan!" Tapos pumasok na siya sa loob at dinig ko ang tunog ng paghataw ng kahoy na tumatama sa katawan. Dahan-dahan akong lumapit ng nakapayuko dahil balak ko sanang hiwain ang tali noong ginang. May dala naman akong maliit na itak. Nakadapa noon ang ginang at mukhang iniinda pa ang sakit ng kanyang likod at balakang na hinambalos ng malakas ni Mang Romy. Subalit bago pa ako makalapit ay lumabas na ng kubo ang matanda, kaya dahan-dahan akong umatras. Hindi ko siya kayang labanan, mapayat lang ako at nasa murang edad pa. Samantala si Mang Romy ay malaki ang bulto ng katawan at sa mga pagkakataong iyon ay mabangis na siya masyado. Kaya alam kong wala akong mailalaban sa kanya kung sakali mang mahuli niya ako. Naroon lang ako nakatago sa likuran ng isang puno na may mga talahib sa paligid at pinagmamasdan ang ginagawa ng matanda. Binuhat niya ang ginang na nakahiga sa lupa at ibinagsak sa lamesa sa harapan ng kubo. Nagpupumiglas pa iyon kaya sinuntok niya ng malakas sa sikmura. Hindi pa siya nakontento. Dinampot niyang muli ang yanto at ipinalo sa ulo ng babae. Kaya nawala na iyon ng malay. Nakalaylay na lang sa lamesa ang ulo at ang braso nito. Gamit ang matalas na itak ay hiniwa niya ang damit ng ginang hanggang sa wala nang matira rito. Pati panloob ay tinanggal niya na rin. Kaya nakabuyang-yang ang kabuuan ng ginang sa gitna ng lamesa. Pero mukhang baliwala iyon sa matanda. Wala roon ang kanyang interes. Kumuha siya ng timba at inilagay sa ibaba ng ulo ng babae, saka hiniwa ang liig. Halos mapasigaw ako noong makitang walang pag-aalinlangan niyang hiniwa ang liig noong ginang. Kumikisay-kisay pa iyon pero hindi na nagkamalay pa. Kumuha ng mangkok ang matanda at sumahod doon sa tumutulong dugo, saka ininom. Gustong-gusto ko nang umalis ng mga pagkakataong iyon, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, halos hindi ko maiangat ang mga paa ko. Nanghihina ang mga tuhod ko, kaya napaluhod na lang ako sa aking pinagtataguan. Ilang saglit akong hindi tumingin sa kinaroroonan ng kubo. Noong makarinig ako ng pagtadtad ay saka ako muling sumilip. Doon ko nakita na ang mismong ulo na ang tinatadtad niya. Ilang beses niya iyong tinaga hanggang sa tuluyang mabiyak sa gitna. Noong mabiyak ay kinamay niya ang utak at diretsong isinubo. Doon na ako naduwal. Noong muli akong sumilip ay nakita kong iba na ang anyo ni Mang Romy. Mabalahibo na ang kanyang mukha pati ng mga braso. Humaba na rin ang nguso niya na parang kamukha ng sa aso. Doon ko nasabi sa sarili ko, tama nga ang hinala ng mga taga sa amin. Isang aswang talaga si Mang Romy. At kapag hindi ako nakagawa ng paraan, ay magiging isa ako sa mga biktima niya. Nakita ko siyang nagpalinga-linga sa paligid. Mukhang narinig niya ang tunog ng pagduwal ko, kahit pa tinakpan ko ng kamay ang aking bibig. Ayon pa sa kwento ni tatay sa akin,
Mabisang panlaban sa mga aswang ang tinik ng kalamansi. Kaso, wala na akong panahon para makapanguha noon. Malayo ako sa lupain namin. Idagdag pa na nanghihina ang mga tuhod ko. Hanggang sa naalala ko ang mga kalamansi sa aking bulsa. Agad ko iyong kinuha at pinaghihiwa. Pinahid ko iyon sa aking balat, pati sa damit at sa buhok. Mag-aalinlangan daw ang mga aswang na sunggaban ang isang tao kung nanlulumahig ito sa katas ng kalamansi. Matapos ko makapagpahid ay pinilit kong gumapang. Naisip ko kasi na bahala na kung mabagal. Basta ang mahalaga ay hindi ako makorner sa bahaging iyon. Sa kabutihang palad ay nakarating ako hanggang sa bahagi ng lupain namin. Doon na ako tumayo at dinampot ang sakong may lamang gulay. Panay ang lingon ko sa likuran. Pero mukhang abala ang aswang na si Mang Romy sa paglantak ng utak noong ginang na kanyang kinatay. Kaya hindi na nag-abala pang hanapin ang narinig niyang tunog mula sa aking pagduwal. Patuloy ang aking paglalakad habang panay ang pagdarasal sa isipan na sana huwag akong masundan ng aswang. Hindi pa man ako gaanong nakakalapit sa bahay namin ay nagsisigaw na ako na may nakita akong aswang para matawag ang atensyon ng mga tao. Nagsilapitan nga ang mga tao at mga kapitbahay namin. Doon ko na ikinuwento sa kanila ang buong pangyayari na aking nasaksihan. Nakita ko sa kanilang mukha ang takot na baka may masamang mangyari doon sa batang bihag ni Mang Romy. Pinakalman naman ako ni nanay. Mabuti at nakauwi na rin pala si tatay noong mga oras na iyon. Agad siyang umalis upang i-report sa barangay ang nakita ko. At sinabing samahan siyang puntahan ang lugar na sinasabi ko para mailigtas pa ang batang bihag ni Mang Romy sa loob noong kubo. Agad namang bumida ang mga batikang tsismosa sa lugar namin at sinasabing tama raw talaga ang hinala nila na isang aswang si Mang Romy. Makalipas ang ilang minuto ay dumaan na ang service ng barangay. Kasama nila si tatay na pupunta sa lugar. Iiwanan lang nila ang service sa may gilid ng kalsada dahil hindi naman makakakit sa bukid namin ang tricycle. Makalipas ang mahigit isang oras ay nakabalik na sila tatay. Kasama na nila iyong batang pulubi na madalas kong makitang humihingi ng pagkain kay Mang Romy. Iyon pala ang bihag na naririnig ko sa loob. Nawalan iyon ng malay, kaya agad iyong dinala ni Kapitan sa health center para doon lapatan ng paunang lunas. May mga sugat din kasi iyon sa katawan. Pagka-uwi naman ni tatay sa amin ay ikinuwento niya ang nangyari sa lakad nila. Noong makarating daw sila sa gitna ng kakahuyan, ay agad nilang nakita ang kubo na sinasabi ko. Tapos nag-uunahan na sila sa pagtungo roon. Nadatnan nga raw nila ang aswang na lumalantak pa rin ng mga laman loob noong ginang. Pinagbabaril daw iyon ni Kapitan dahil siya lang naman ang may dalang baril. Pero mabilis kumilos ang matandang aswang. Sa dami ng putok ng baril, mukhang 2 beses lang iyon tinamaan. Matapos maubos ang bala ni Kapitan, ay sinugod na sila ng aswang. Lahat naman sila ay may dalang itak, kaya lumaban na sila ng sabay-sabay. Kaya iyong mga nasa gilid banda ang siyang dinaluhong ng aswang. Mabilis naman daw silang nagsikilos para mapalibutan. Nagawa pa nga raw iyong matusok ng sibat ng isa sa mga tanod. Pero sa balikat lang din ang tama at hindi napuruhan. Noong si tatay naman daw ang sumaksak ng kawayan ay daplis rin sa may tagiliran. Mabilis na tumalilis ng takbo papalayo ang aswang na iyon. Kahit masukal ay pilit pa rin nila iyong hinahabol dahil gusto nilang tapusin na talaga iyon.
para wala na uling mambiktima pa sa lugar namin. Pero hindi sila pinalad na masukol ang aswang. Lalo at nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Sinabi ni Kapitan na umatras na sila dahil magiging delikado na para sa kanila ang sitwasyon. Lalo na kung tuluyan na talagang dumilim ang kapaligiran. Hanggang sa makarinig na lang sila ng malakas na tunog ng aswang at may nakita silang malaking ibon na lumilipad papalayo. Pero tagilid ang lipad noon na halatang may diferensya ang kabilang pakpak. Agad na nilang iniligtas ang batang pulubi sa loob. Wala nga iyong malay noong datna nila. Iyong ali naman na sinasabi ko ay putol-putol na, kaya inilagay na lang nila sa sako ang katawan at inihatid sa pinakamalapit na morgue para doon na lang i-claim kapag nahanap na ang mga kapamilya noon. Pinabantayan din ni Kapitan ang bahay ni Mang Romy para kung sakaling umuwi iyon ay agad nilang mahuhuli at maituturn over sa pulisya. Pero ilang araw na ang lumipas ay ni anino ni Mang Romy ay hindi na talaga nagpakita pa. Mabilis kumalat ang balita na isang aswang nga talaga ang matandang si Mang Romy. Kaya naman lahat ng nakabili ng tinda niya ay sukang-suka sa tuwing maaalala ang masarap na barbecue na kanilang nabili. Maging ang ibang nagtitinda ng barbecue ay apektado na rin. Naging ilag na kasi ang mga tao sa pagbili ng barbecue. Ganon din sa mga lutong ulam. Di baling magdildil daw ng asin o magsardinas araw-araw. Huwag lang kumain ng karne na hindi sila nakakasiguro kung saan talaga nagmula. Maliban sa mga tsismosang mapagmasid sa kilos ng lahat ng mga tao, naging mapagmatsyag na rin kaming lahat, lalo na sa mga dayo sa aming lugar. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.